98.58 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, ika-100 araw magmula ng manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Inunita ng mga biktima. Demand letter ng mga Yolanda survivors ihahain ngayong araw sa Malacanang. 100 days na ang nakalipas, pero maraming mga tao ang papadama na gutom na sila. Wala sila natatanggap na tulong galing sa gobyerno. Blackout protest laban sa big time power rate hike. Arangkada ngayong araw. Tanggapan po na Meralco sa Maynila at Quezon City kakalampagin. Infrastructure projects ng gobyerno umpisa na. Matinding bigat sa daloy ng trapiko sa Metro Manila, asahan na. Headlines. Selebrasyon ay ika-28 anibersaryo na EDSA People Power Revolution sa Feb 25. Idadaos sa Malacanang Grounds. Paulong Noy may pagdialogo rin sa iba't ibang sektor sa lipunan. Headlines. Business, dagdag singil sa produktong petrolyo. Nakaamba na naman. Headlines. World. Sa South Africa, 200 katao na trap sa gumuhong minahan. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. Umaga po na Lunes, Feb 17, 2014. Ito ang numero ng RMN News Nationwide, ang si Buddy Oberas. Live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMB 648 RMN Malaybalay, DCWT 540 RMN Baguio, at sa DXRS 918 RMN Surigao. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Naging emosyonal ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa paggunita kahapon ay ika-100 araw magmula ng manalasang bagyo noong Nobyembre 8, 2013. Sa Tacloban City, Leyte, muling nagtipon-tipon sa Astrodome mga residente at nagsindi ng kandila. Naialis na mga bangkay sa gilid ng kalsada at nakahanap na ng pagkakakita ng ilang residente, pero nakakalat pa rin sa paligid dahil ang bakas na nagdaang bagyo. Habang sa bayan po ng Palo, nagsisilbi pa rin alaala ng bagyo ang nasirang katedral kung saan nakapaskil sa pintuan nito ang pangalan na mga namatay at nawala. Sa bayan naman ng Dulag, maraming hirap pa rin mangingisda ang hirap na makabangon. Lalo't kailangan pa nilang lumutang o umutang para mapagsimula muli. Sa bayan ng Pilar sa Capiz naman, 30% ng mga residente ang nakabalik na sa kanilang trabaho. Nakatakdang magmarcha sa Malacanang ilang grupo ng mga Yolanda survivors para ipabot sa Pangulong Noynoy Aquino ang kanilang demand letter. Sa interview ng RMN kay People's Surge Alliance Chairman Sister Edita S. Lopor, matapos po 100 araw ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, 12,000 katao pa naglabas ng kanilang hinaing kaugnay sa kapabayaan ng Aquino administration para matulungan ang mga biktima ng Super Typhoon. 100 days na ang nakalipas, pero maraming mga tao ang papadama na gutom na sila. Lalo na yung mga
nanggaling sa mga malalayong lugar ng Eastern Visayas. Hindi lang po Tacloban, kundi Eastern Visayas. Wala silang natatanggap na tulong galing sa gobyerno. Umabot po ng 12,000. Dito, pinaabot nila yung mga hinaing na naghirap na sila, nagugutom na. Sinabi ni Eslopor na ilan sa mga demand na mga survivors at pamilya ng mga nasawi sa kalamidad sa Pangulong Noynoy Aquino ay ang 40,000 cash relief assistance para sa kanilang kabuhayan. Ang nangunguna na dinidemands ng mga biktima, yung 40,000 cash relief. Meanwhile, na wala pa silang makitang hanap buhay o wala pang pagkain na dumarating sa kanila. 40,000 ang hinihingi nila. Yung una, ikalawa, yung no dwelling policy. Wala na nga silang makain, wala na silang trabaho, papaalisin pa. So ikatlo, yung patuloy na relief operation ng gobyerno para sila makakain. Kaugnay nito ay bukas pa rin ang Malacanang sa anumang panukala para mapabuti ng gobyerno ang pagtulong sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloma Jr., aminado itong hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno para matugunan ang pangailangan ng mga apektadong kababayan. Pinangunahan ng kilusang Mayo 1 ang kilos protesta sa mga tanggapan ng Meralco sa Maynila at Quezon City ngayong araw. Ayon po ng grupo na kalampagin ng Meralco, isang linggo bago magpaso ang temporary restraining order na ipinataw ng Korte Suprema sa mahigit 4 na piso kada kilowatt-hour na taas singil sa kuryente. Alas 6:30 kanina umaga nagsimulang magmarcha ang grupo sa EDSA Shrine patungong tanggapan ng Meralco sa Ortigas. Susundan niya ng pagsugod ng grupo sa may MRT North Avenue Station para kumbinsihin ang publikong makiisa sa panawagan laban sa taas singil sa kuryente. Ngayon din alas 10 naman mamaya umaga magpipikit ang mga militante sa sangay ng Meralco sa Tutuban sa Maynila at alas 12 ng tanghali mag-walk out ang mga empleyado ng Pambato Cargo Forwarder Incorporated dyan sa Laloma, Quezon City. Pagsapit alas 6 ng gabi, arangkada ang blackout protest sa Del Pan, Tondo, Maynila na tatagal na hanggang alas 8 ng gabi. Umpisa na ngayong araw na Lunes, 17 ng Pebrero, ang isa sa 15 infrastructure projects ng gobyerno na nakalinya hanggang 2016. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, alas 10 mamayang gabi magsisimula na po ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways ng konstruksyon ng Skyway 3 project na Elevated Expressway. Yan ay magpapaluwag ng traffic sa EDSA, Quezon Avenue, Araneta Avenue, Nagtahat iba pang pangunahing kalsada sa Kamaynilaan. Dahil po dito asahan ang bigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng San Andres, Epsobel bago mag-Plaza Dilao at paglagpas ng Buendia, Makati area. Mayroon din anyang uumpisang mga infra projects sa Abril at sa Hunyo ngayong taon. Kasabay niyan, sinabi ni Tolentino na bahagya pa lamang na madadama ang epekto po ng buena manong proyekto. Ngunit, ang mahirapan niya ay kung nagsabay-sabay na mga ito. Dahil dito magdadagdag ng mga traffic enforcers ang MMDA. Matatandang ipinanukala ng MMDA na gawing 4-day school week sa Metro Manila dahil sa nasabing pagbibigat ng daloy ng trapiko. Sa unang pagkakataon mga kasama, idadaos po ngayong taon ang selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25 sa Malacanang Palace Grounds. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., para daw sa kapakanan ng mamayan at upang hindi na lumikapan ng dagdag na problema ng traffic sa EDSA sa Malacanang gagawin ang nasabing okasyon. Ipinalabas naman kalatas ng EDSA People Power Commission na pinaunahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ay naiiba ang pagdiriwang na ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa taong ito. Bukod dito, magdaraos din ang pulong bayan si Pangulong Aquino at may pagtalakayan siya sa mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay kapit-bisig para sa pagbangon. Binigyan din ito na hangad ng pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang pagpapangat sa antas ng kabuhayan ng mga Pilipino na patuloy na nakakaranas ng di makatarungang kahirapan. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Contentious issues sa Bangsamoro Law. Pinatatanggal na sa gobyerno at MILF. Kasama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report.
Pinayuhan ni Western Samar Representative Nelson Sarmiento ang government at MILF panel na alisin na ang contentious issues na nakapaloob sa Bangsamoro Basic Law bago ito isumite sa Kongreso. Ayon kay Sarmiento, ngayon pa lamang ay alisin na ang posibleng pagtalunan na issue sa Bangsamoro Law upang pagdating sa Kongreso ay hindi magtatagal ang debate dito. Bukod dito ay magsisilbi lamang pampatagal sa proseso, lalo na sa mga gusto magpa-delay lamang ng pagpapasa ng Bangsamoro. Umaasa itong si Sarmiento na sa pagkakataong ito ay uubra na ang peace process sa Mindanao. Sa kabila ng inaabangang debate dito sa Kongreso ay tiniyak ng kongresista na ang buong mayorya ay suportado ang pagpapasa sa Bangsamoro Law. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pagpasa sa lie detector test, hindi maaaring basehan ng WPP. Sama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Kinontra ni Senate President Franklin Drilon ang mungkahi ni Senator Antonio Trillanes IV na kailangang makapasa muna sa lie detector test ang sinumang nais mapasa ilalim sa Witness Protection Program o WPP. Ang sabi kasi ni Trillanes, mainam na ilalim muna sa lie detector test ang testigo ng pork barrel scam na si Ruby Tuazon para mapataas din ang kalidad ng pagtanggap ng WPP ng mga poprotektahang testigo. Pero ang katwiran ni Drilon, walang binabanggit na lie detector test sa batas na lumikha sa WPP, maliban pa sa ang mga resulta din ng lie detector test ay hindi naman tinatanggap sa korte. Narito ang pahayag ni Senator Drilon. Unfortunately, ang lie detector test, unang-una kailangan na may consent ang isang tao bago po mag-lie detector test. Pangalawa, yung lie detector test ay hindi po pwedeng tanggapin na ebidensya sa isang criminal proceeding. Batas yan, creating the Witness Protection Program, at hindi po yung lie detector test ay hindi po isa sa mga pamamaraan o basihan ng pagpasok sa Witness Protection Program. Yan po ang pahayag ni Senate President Franklin Drilon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ruby Tuazon, posibleng may malaki pang pasabog hinggil sa PDAP scam. Sama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Posibleng hindi pa lahat ang kanyang nalalaman sa kontrobersyal na pork barrel fund scam ang nabulgar na ni Ruby Tuazon. Ayon kay Justice Secretary Lele de Lima, sa ngayon ang tanging mga nakasulat sa kanyang sinumpang salaysay at nabanggit sa pagdinig sa Senado ang makapagsasabing sina Senators Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada ay direktang nakinabang sa mga bogus na NGOs ang sinasabing pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Pero sinabi ni de Lima na sa proper forum o kapag nasa sandigan bayan ang kaso ay meron pang mas matinding pasabog itong sitwasyon. Paliwanag ng kalihim, kapag nasa korte na kasi ang kaso ay mas may himay ito na mabuti at mas magiging mabusisi ang hukom sa pagtatanong sa mga testigo o sinumang sangkot sa nasabing anomalya. Hindi na nasabi na ang details lang ng mga nasabi na niya. Yung mga additional details and circumstances na para ma-expound lalo yung mga sinasabi na ang pinaka-importante dito is yung pinaka-essential, pinaka-material is yung talaga sa patunayan yung mga sinasabi nila ni Kapitfer and other whistleblowers na naghahatid, meron binibigay na market o kiton itong dalawang senators. Ang tinig ni Justice Secretary Laila de Lima. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mayor ng Iligan, sinampahan ang kaso ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Sama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Nauwi ngayon sa pagsampa ng kaso ang hindi pagkakaintindihan ng Legislative at Executive Department dito sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Acting City Administrator, Attorney Dexter Sumaoy, na hindi makakatulong sa problema ang hinaharap ngayon ng mga opisyal sa lungsod ang pagsasampa ng Sangguniang Panglungsod ng kaso laban kay Mayor Celso Rehencia. Nag-ugat ang hidwaan ng dalawang ahensya ng gobyerno dito sa Iligan matapos nagpalabas ng memorandum si Mayor Rehencia na dadaan sa kanya para sa approval sa pag-hire ng casual employee job order. Bagay
Kaugnay ito na tinututulan ng sangguniang panglungsod sapagkat may karapatan din umano ang Vice Mayor na mag-hire ng kanilang casual na sila mismo ang magpapasweldo galing sa pundo ng SP. Dahil sa matinding away nito ngayon ay umabot sa pagsasampahan ng kaso. Sinabi ni Sumaoy na may 4 na kaso ni sinampang SP laban kay Mayor Herencia. Isa sa kanya at isa din kay Fiscal Eduardo Cuito na siyang acting legal officer ng Iligan. Kasama mo sa DXI si Iligan, Jenner Cabanday, Tapak RMN. Radyo mo nationwide. Pabol pong balita, masama formal na nagbitiw bilang tagapagsalita ng negosyante si Cedric Lee si Attorney Raymond Portun. Akbang ni Portun ay matapos na hindi sundin ng kampo ni Lee ang kasunduang walang magbibigay na anumang pahayag kaugnay ng kinakarap na kaso kay Bong Navarro nang wala niyang permiso at ng mga abogado. Ayon kay Portun, sumang-ayon siya na maging tagapagsalita po ni Lee para ipakita sana sa publiko ang karapatan ng negosyante at ng sinumang akusado sa due process at harapin ang mga umaakusa kay Lee sa legal na paraan. Binanggit din niya na may karapatan ng lahat ihayag ang kanilang opinyon sa namang issue pero hindi ito nakalakip ang lisensya ng mga panakit o sumira ng reputasyon ng iba nang walang matibay na basehan. Sa huli, umasa si Portun na mananaig ang hustisya sa kaso. RMN News Negosyo. Mga kasama, nakamba na naman po ngayong linggo ang malaki ang dagdag singil sa petrolyo. Kalaro yan sa piso hanggang 1.25. Dagdag preso sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ng 40 hanggang 60 centavos ang bawat litro ng diesel, habang 25 hanggang 35 centavos kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo kung anong araw ngayong linggo ipatutupad ang dagdag presyo. RMN News Abroad. South Africa, abot sa 200 manggagawa ang pinaniniwalaan pong na-trap sa illegal na gold mine malapit sa Johannesburg. Napatid na nagtungo ang mga illegal miners malapit sa cricket stadium sa Johannesburg at doon na naghukay. Ayon kay Werner Vermaak, nakapagsalita ng private emergency operators ng ER24, natanggap sila ng report na may na-trap na 200 na minero sa isang minahan doon. Matatandaan noong nakarang linggo, 8 minero namatay sa nangyaring pagyanig sa Harmony Gold Mine sa lurang bahagi din ng Johannesburg. Live po tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Ngayon naman ay Lunes sa umaga, Feb 17, 2014. Panoorin po atin naging pagbabalita sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong panahon at kasama nyo sa serbisyo publiko. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Sa takal 7:17. RMN